Isang linggo matapos ang bakasyon ng dalawang anak ni Fredo, napagdesisyonan ng asawa niyang si Lumeng na balikan ang dating baryo na kinalakihan. Nais ng babae na magbakasyon doon dahil matagal na rin niyang hindi nakikita ang mga kamag-anak nila. Kung hindi rin naman dahil sa imbitasyon sa kanila ng tiyahing si Lumeng, hindi rin naman sana ito magkaka-interes. Sigurado ka ba na tutuloy na talaga tayo bukas? Oo naman, nakahanda na ang mga gamit natin eh. Teka, bakit ka ba nag-aalinlangan? May problema ba? Nilagok ni Fredo ang hawak-hawak na alak habang sila ay nasa balkonahe. Wala naman akong problema. Hindi lang talaga ako komportable. Kasi, imagine almost 2 decades ka nang hindi bumabalik doon. Hindi mo nga rin alam kung sino-sino kamag-anak ang babalikan mo ron eh. Mahal, nandun naman ang mga pinsan ko. Kilala ko pa naman sila. Isa pa, mababait naman silang tao. Nasa lahi naman namin ng mga mababait eh. Wala naman akong problema kung mabait sila o hindi. Ang iniisip ko lang naman ay ang mga anak natin. Halos 1 buwan tayo ron. At iniisip ko lang na baka ma-homesick lang sila dahil wala naman silang kakilala doon. Huwag ka mag-alala. Sigurado naman ako na meron silang makikilala doon. Friendly naman ang anak natin eh. Huwag ka sanang magagalit sa itatanong ko, mahal ha. Bakit ba parang gustong-gusto mong magpunta ron? Tila hindi naging maganda ang pagtanggap ni Lumeng sa sinabi ni Fredo. Kaya naman, agad na nagbago ang tono ng pananalita ng babae. May gusto ko na naman bang tumpukin? Ha? Wala naman. Pampihira ka naman, Fredo eh. Bakasyon lang naman ang gusto ko ron. Kung ano-ano na naman yung iniisip mo. Wala naman ako sinasabi Pero yun ang gusto mo sabihin, di ba? Kunwari ka pa na idadahilan mo yung mga anak natin. Pero ang totoo, iniisip mo na naman si Jerome. Ikaw ang nagsabi niya na, hindi ako. Huwag mo nga akong umpisahan. Bumuntong hininga na lamang si Fredo. Aminin man niya o hindi, totoo naman ang sinasabi ni Lumeng. Ang tunay na dahilan kung bakit nag-aalangan si Fredo ay dahil nasa probinsyang yon ang lalaking si Jerome. Si Jerome ay kababata ni Lumeng sa Capiz. Inamin din naman ni Lumeng na noong 8 taong gulang pa siya ay crush na niya ang lalaking si Jerome. Pero dahil pumunta na ito ng Maynila, nagkaiba na ang kanilang landas. College na si Lumeng nang muli niyang makita sa Maynila si Jerome. Lumuwas din pala ang lalaki. Sa panahong ito, magkasintahan na si Lumeng at si Fredo. At sa hindi inaasahang pagkakataon, lihim na nakipaglandian si Lumeng kay Jerome. Pero dahil mahal na mahal ni Fredo ang babae, nagawa niya itong patawarin. At pagkatapos ng kolehiyo ay nagsama na sila at nagkaroon ng anak. Nawalan na ng balita si Fredo at Lumeng kay Jerome mula noon. Pero ang iniisip ni Fredo ay nasa Capiz ang lalaking yon. Bagay na nagiging dahilan kung bakit ayaw na ayaw ni Fredo na magtungo roon. Ay naku, bahala ka kung anong gusto mong sabihin. Basta kami ng mga anak natin tutuloy doon. Kung ayaw mong sumama, hindi kita pipilitin. Pambihira ka. Ang tagal-tagal ng issue na yon. Hanggang ngayon ba big deal pa rin sa'yo yon? Walang ganang naglakad si Lumeng paalis ng kanilang balkonahe. Hinayaan na lamang din yon ni Fredo. Buntong hininga na lamang ang kanyang ginawa. Nang tumingin siya sa ibaba, nakita niya ang ama niyang si Ferdinand. Nasa harapan ng kanilang gate. Sumisenyas na bumaba siya. Pinuntahan ni Fredo ang ama. Nagmano pa siya sa ama bago ito magsalita. Papa, gabi na. Bakit napadaan yata kayo? Sabi kasi sa akin ng mama mo na magbabakasyon pala kayo sa Capiz. At bukas na raw ng hapon ang alis ninyo. Oo nga po pa. Nakalimutan ko palang sabihan kayo. Naisipan kasing bigla ni Lumeng na pumasyal doon sa probinsya nila. May tita kasi siyang kinontak siya at nakikiusap na magbakasyon naman daw kami doon. Medyo nagtalo nga kami. Nagtalo?
Bakit naman? Ano naman ang pinagawayan ninyo? Iniisip niya kasi na kaya ayaw kong pumunta kami sa Capiz dahil sa nagseselos pa rin ako dun sa kababata niya. Ay naku naman. Kaya mo na. Ganyan talaga mga babae. Lahat na lang pinapalaki. Kita mo naman ang mama mo, ang tanda na namin. Pero yung kasalanan ko noong 1994 naaalala niya pa rin. At siya nga pala. Kinuha ng matanda ang kulay itim na tela na may laman ng kung ano sa loob. Binigay nito yon kay Fredo. Opa, para saan ito? Mga kwintas yan, anak. Kailangan mong suotin yan kapag naroon na kayo sa Capiz. Suotin namin? Tapos? Kapag sinuot nyo yan, mahirapan na lapitan kayo ng mga aswang. Pero gumagana lang yan sa oras ng alas 6 hanggang alas 12 ng gabi. Nagsalubong ang kilay ni Fredo. Yun ang unang pagkakataon na narinig niya yun mula sa kanyang ama. Hindi naman kasi niya nakilala ang ama na mahilig sa mga usapang gaya ng aswang. Kaya ganun na lang ang kanyang pagtataka nang buksan ni Ferdinand ang usapan tungkol doon. Aswang? Naniniwala kayo sa aswang? Sandaling hinila ni Ferdinand ng anak sa gilid ng gate at tumingin siya sa loob ng bahay. Ano ka ba? Iba sinabi ko naman sa iyo dati na may inkwentro na ako sa aswang sa bukid. Yung sa Cavite? Akala ko, gawa-gawa mo lang yun eh. Totoo yun. Pambihira ka naman oh. Nagkaroon ka na ng pamilya pero hanggang ngayon iniisip mo palang wala lang yun. Malay ko ba sa inyo kung tinatakot niya lang ako noon? Bata pa ako noon eh. Basta, Fredo, anak, susuotin niyo ang kwintas na yan. Kailangan mong protektahan ang pamilya mo dahil maraming aswang sa probinsyang yon. Kahit na moderno na ang panahon natin ngayon, mahirap na magbakasakali. Wait, hindi naman sa hindi ako naniniwala sa mga aswang na yan pa. Pero paano kung sasabihin yan kay Luming? Baka mamaya isipin pa nun na gumagawa na naman ako ng dahilan para hindi kami matuloy. Ibigay mo na lang yung mga kwintas na yan at sabihin mong regalo ko lang sa kanila. Pa, sumama ka na lang kaya? Napatingin sa kanya ang ama ng seryoso. Ngumiti na lang si Fredo. Hindi pa naman siya kumbinsido na may mga aswang pa rin. Pero kapag ang kanyang ama ang nagsabi, alam niyang malaki ang tsansa na totoo yun. Kaya naman naisipan na lamang niyang isama ang kanyang ama. Para kung sakaling may mga aswang nga silang makakaengkwentro, mayroon silang kasama na may kaalaman sa mga nilalang na yon. Aalis na ba tayo, kuya? Hintayin na lang natin si Luming sa loob. Nagme-makeup pa yata asawa mo eh. Babiyahe lang naman tayo. Hayaan mo na. Ex mo nga dati aaten lang sa lamay, nakadress pa siya. Ay, siya nga pala. Sigurado ka ba na masasakay natin tong sasakyan sa barko? Oo naman, akong bahala. May kakausapin na ako ron para sa slot natin. Tumangutango na lamang si Fredo. Maya-maya pa ay lumabas na rin si Luming na dala ang 2 bata. Pumasok na rin sila sa loob ng sasakyan. Sa likuran ng van, nakapwesto ang pamilya ni Fredo, habang si Ferdinand at Fernan naman ang nasa harapan. Luming, pasensya ka na kung kasama ako ha. Matagal ko na kasi talagang gustong pumunta sa Capiz. Bago man lang sana ako kunin ng Diyos makapunta man lang ako. Papa naman, huwag naman kayo magsalita ng ganyan. Wala naman pong problema sa akin Para mas marami, mas masaya. Lolo, hindi po kayo mamamatay. Tama po si Potpot. Sabi po kasi sa palabas, matagal po mamamatay ang masasamang damo Huy, Potpot, not. Hindi magandang nagsasalita kayo ng ganyan sa lolo nyo ha. Anong sinabi ko sa inyo? Huwag basta-basta sasali sa usapan na matatanda. Yumuko na lamang ang 2 bata at nanahimik. Saan pa ba naman magmamanay ang 2 yan, kuya? Di sa'yo. Mas malala ka pa dyan, Fredo.
Kung alam mo lang. Ay nako, babalik na naman tayo sa nakaraan. O sige na Fernan, pandarin mo na yan at nang makarating na tayo sa pier. Nagtawanan na lamang sila noong mga sandaling yon. Sa kalagitnaan ng kanilang biyahe, nakaramdam ng antok ang mag-iina ni Fredo. Ginising lamang nila yon nang marating na rin nila ang pier. Katulad ng inaasahan, naisakay nila sa barko ang van. Ilang oras ang kanilang hinintay at tuluyan na silang naglayag. Wala pa sila sa Capiz pero may kakaiba ng nararamdaman ang lalaking si Fredo. Dalawang bagay lang naman ang nakakapagpabagabag ng kanyang kalooban. Ang tungkol sa lalaking si Jerome. Una pa lang kasi may kutob na siya na yun ang dahilan kung bakit nagmamadaling makarating roon si Lumeng. Kitang-kita niya sa mga mata ng kanyang asawa ang kakaibang ngiti nito nang basahin ang imbitasyon ng tiyahin nito. Ang pangalawa sa dahilan, may kaunting parte ng kanyang kalooban ang nababahala tungkol sa mga aswang. Nagbasa-basa kasi siya ng mga artikulo sa internet at doon nakumpirma niya na totoo ang sinasabi ni Ferdinand na ang probinsya ng araw na yon ay pinamumugaran ng aswang noon. Makalipas ang mahabang biyahe, nakalapag na rin sila sa Capiz. Mula sa pier, kakailanganin pa nilang bumiyahe ulit ng halos 2 oras. Bago nila lisanin ang pier, nilabas na ni Fredo ang mga kwintas. Isa-isa nitong isinuot sa mga anak. Isinuot din nito ang kwintas sa kanyang asawang si Lumeng. Bigay ito ni Papa para sa atin. Dumaan kasi si Papa sa Quiapo nung nakaraan kaya naisipan niya tayong bilhan nito. Maraming salamat po, Tatay. Buti pa po kayo, pinilan kami ng kwintas. Walang anuman. Ikaw naman kasi kuya hindi mo binibilan si Ate Luming yan yan tuloy. Bumuntong hininga na lamang si Fredo noong mga sandaling yon at pinilit na lamang kumalma. Makalipas ang ilang minuto ay nagsimula na rin silang bumiyahe. Gusto sanang matulog ni Fredo ng mga sandaling yon. Pero kakapikit niya pa lang ng mga mata nang biglang may narinig silang pumutok. Agad na itinabi ng kapatid niyang si Fernan ang sasakyan. Naku! Pumutok yung gulong! Kainis naman Mahal, dito na muna kayo ng mga bata Magpapalit lang kami ng gulong nila Papa. Paglabas nila Fredo, nakita nilang hindi na pantay ang van. Dahil sumingaw kagad ang hangin ng gulong, may nakita silang malalaking pako na nakatusok. Ay naku naman, kung kailang gabi saka pa tayo naflatan. Tara, palitan kagad natin nang makarating na tayo sa baryo. Bilisan nyo na, hindi maganda ang pakiramdam ko rito mga anak. Napatingin si Fredo at Fernan sa kanilang ama. Alam na nila kagad ang gustong ipahiwatig sa kanila. Wala silang sinayang na oras. Binilisan nila ang pagpapalit ng gulong. Maya-maya lamang ay natapos na rin sila. Bago pumasok ng sasakyan, pabulong pang nagsalita si Fernan sa dalawa. Pa, nakita niyo ba yun? May nakatungtong na tao sa puno. Huwag lang kayo mag-ingay sa kanila. Alam niyo na kung ano yon. Napalunok ng laway si Fredo dahil sa kaba. Noong mga sandaling yon, tuluyan ang nabuhay sa kalooban ni Fredo ang takot. Dahil kung totoong aswang nga ang nakita nilang nakatungtong sa puno, nasisiguro ni Fredo na hindi magiging masaya ang kanilang pananatili roon. Pagpasok nila ng sasakyan, ay agad na silang umalis doon. Tahimik lang silang tatlo habang nasa biyahe. Hindi mawala-wala sa isipan ni Fredo ang kanilang nakita. Gustuhin man niyang bumalik na sila sa Maynila, pero alam niyang hindi yun magiging madali. Pagsisimulan lang yun ang kanilang away. Sa kakaisip ni Fredo ng kung ano-ano, ay hindi na niya namalaya na nakarating na sila sa baryo. Tinigil ni Fernan sandali ang sasakyan sa gilid. Ate Lumeng, kabisado niyo ba yung daan papunta sa bahay nila? Mukhang malaki kasi itong baryo Sandali lang. Kukontakin ko lang si Tia Belia.
Sinubukan tawagin ni Luming ang kanyang tiyahin. Pero dahil nasa liblib na parte na ang baryo, mahina ang signal. Hindi ko makontak si Tia Bella, Fernan. Pandarin mo na lang. Basta ang sabi ni Tia Bella, yung bahay daw niya ay may trapal sa bakuran na kulay pula. Sa dami ba naman kasi ng palatandaan, bakit trapal pa? Baka mamaya may kapareho pa tayong makita magkamali pa tayo. Ayos lang. Tingnan na lang natin kung may makikita nga tayong kapareho. Kung wala, di yun na yun. Mabagal na pinatakbo ni Fernan ang sasakyan. Bawat madaanan nilang bahay ay masuri nilang tinitingnan. Mga ilang sandali lang, napatigil na sila sa harapan ng isang bakuran. Ito na ba yon? Binuksan ni Fredo ang sliding door at nauna nang bumaba. Tumayo ito sa harapan ng bakuran na may kulay pula at malaking trapal. Ito na yata yun. Hindi mo ba natatandaan? Di ba sabi mo sa bahay ka ng tita mo tumira noon? Ayos ka lang. 8 years old pa lang ako noon. As if naman na wala nang nagbago dito. Ay nako, huwag mo munang pababayan ng mga bata. Halika, lapitan natin at kumatok tayo. Agad na kinatok ng dalawa ang pintuan ng bahay nang makalapit sila. Sa pangalawa nilang subok, dahan-dahan na nagbukas ang pintuan na yari sa kahoy. Sumilip ang isang babaeng matanda na puti na ang buhok. Kahit na matagal nang hindi nakikita ni Luming ang ginang, namumukhaan niya pa rin yun. Tia Bella? Nang makilala na matanda si Luming, ay binuksan na nito ng mas malawak ang pinto. Agad na sumilay ang ngiti sa mukha ni Bella. Luming, ikaw na ba yan? Opo, Tia. Ako na po ito. Yung batang inalagaan po ninyo ng halos 1 taon. Diyos ka, buti naman nagbalik ka. Sobrang namiss kita. Ang laki-laki mo na. At ito bang asawa mo? Opo, siya po yung asawa ko. Yung 2 po naming anak na kambal nasa van pa po. Kasama rin po namin yung bayaw at biyenan kong lalaki. Ay nako, papuntay mo na sila rito. Mahambog na dyan sa labas. Tinawag na ni Fredo ang mga tao sa van. Pinagtulungan nilang ibaba ang mga gamit. Habang si Luming naman ay una nang ipinasok ang mga bata sa loob ng bahay. Magsiupo na muna kayo dyan, ha? Maghahanda lang ako ng mainom nyong kape para mabawasan ang panlalamig ninyo. Maraming salamat po, Tia. Pag-alis ng matanda para magpasiga ng apoy sa bakuran, agad na siniko ni Luming ng mahina ang kanyang asawa. Ano ka ba? Hindi ka man lang bumati kay Tia. Nahiya ako Sorry Yun na lamang ang katwiran niya sa asawa. Pero ang totoo, hindi siya komportable na kumausap sa matanda. Hindi niya alam kung ano ang dahilan, pero iba talaga ang aura ni Bella para sa kanya. Nang makabalik na ang matanda, ay dala nito ang kape na kanilang iinumin. Samantala, nasa kalagitnaan sila ng pakikipagkwentuhan nang magayanang matulog ang 2 batang si Potpot at Notnot. Tia, saan po pwede matulog? Antok na kasi itong 2 Ay, oo nga pala. Nakahanda na ang silid nyo sa taas. Umakit lang kayo dyan, ha? Sa pangalawang kwarto. Maraming salamat po. Tara na mga anak. Inalalayan ni Fredo ang 2 bata paakyat. Pagkarating nila roon ay pinahiga agad ni Fredo ang mga anak. O mga anak, kailangan nyo na matulog. Anong oras na rin At para makapagpahinga na rin kayo. Kasi mahaba-haba ang biyahe natin. Papa, dito ba talaga tayo titira? Anak, magbabakasyon lang tayo dito ng 1 buwan. Papa, uwi na ba tayo bukas? Parang maraming mumu rito sa probinsya Papa, nakita ko po yung kanina. Anong nakita mo kanina? Yung lalaki po kanina sa puno. Kuya, mumu ba yun? Hindi ko alam pero parang… Potpot, kung ano man ang nakita mo, wala yon, okay? Huwag mo nang sabihin sa mama mo kasi baka pagalitan ka. Pero Papa, baka mumu yun. Baka kumain siya ng tao.
Papa, narinig ko po si Lolo kahapon kausap si Tito Fernan. Sabi niya, may aswang po dito. Ay nako, ito mga batang to. Akala ko ba inaantok na kayo? Patulog na, bilis. Ang unang makakatulog may reward sa akin bukas. O sige na, bilis. Ano pong reward? Basta, kulit talaga Sige na. Nagmamadaling humiga ang mga bata at agad na pumikit. Napapailing na lamang si Fredo. Ay nako, pambihira. Bakit ba kasi sa akin kayo nagmana? Ang kukulit. Lalabas na sana ng silid ang lalaki nang may mapansin siyang nakabukas na malaking bintana sa silid. Lumapit siya roon para isara. Pero nang dumako ang kanyang tingin sa kabilang bakuran, nakita niya roon na nakabukas na ang ilaw. Nagtataka si Fredo kung bakit may 4 na taong nakatayo roon at nakatingin sa bahay na matandang si Belia. Mas lalo pang nahiwagaan si Fredo nang lumingon sa kanya ang 4. Dahil nakaramdam siya ng pagkailang, isinarado na lamang ni Fredo ang bintana. Ano yun? Weirdo naman ang mga kapitbahay dito. Nang masigurong tulog na ang mga bata, bumaba na rin si Fredo para bumalik sa sala. Naabutan niyang nagkakatuwaan sila luming doon. Pero si Fredo, hindi niya magawang makisali sa usapan. Sa tuwing titingin kasi siya sa matandang si Belia, parang may nararamdaman siyang hindi mapaliwanag. Pasado 12:00 na ng gabi nang matapos ang kwentuhan. Pumasok na rin sila sa kanilang tutulugan. Dahil malaki naman ang silid at may 2 kama naman ay kasyang-kasya sila roon. Sobrang tahimik na ang paligid pero gising na gising pa rin ang diwa ni Fredo. Nakatingin lamang siya sa bubungan. Kahit na anong gawin niya, hindi siya dinadalaw ng antok. Bumangon siya. Kita niya si Fernan na gising pa rin pala sa mga oras na yon. Sinenyisan niya ang kapatid. Nagkaintindihan din naman sila. Maingat silang lumabas ng silid para tumambay mula sa labas. Dala ang sangkahan ng sigarilyo, nagtungo sila sa tapat ng van. Malamig na ang klima sa mga pagkakataong yon. Napapahaplos na nga lang silang 2 sa mga braso nila. Hindi maiwasan ng magkapatid na pansinin ang kakaibang aura na meron ng baryo na yon. Sa buong buhay nila, yun ang unang pagkakataon na nakarating sila sa isang lugar na parabang nasa isang pelikula. Tingin mo kuya, may mga aswang kaya rito? Kung aswang ang nakita natin kanina, malamang sa malamang, meron din dito. Creepy dito ya. Feeling ko, hindi tatagal dito asawa mo. Matatakutin yun, di ba? Anong hindi tatagal? Baka kamo dito na yun tumira. Nandito yung first love nun eh. Diyos ko naman. 2 na ang anak niyo, nagsiselos ka pa rin doon? Paanong hindi ako magseselos? Hindi ko pa nakakalimutan yung ginawa niyang panloloko sa akin. Kung di mo na pala kaya magtiwala sa kanya, bakit mo pa pinakasalan? Ang gulo mo rin ano? Ay nako, maintindihan mo rin ako balang araw kapag nagkaroon ka na ng asawa. Sus, para namang hindi pa ako nagkakaroon. Ha? Ano yun? Napali sa pagkakasandal sa gilid ng van ng magkapatid. Dumako ang kanilang tingin sa kung saan-saan. Hinanap nila kung saan nagmumula ang narinig nilang tila hiyaw ng isang mabangis na hayop. Narinig mo yun kuya? Parang hayop. Tara, sa loob ng van. Pasok! Pumasok ang 2 sa loob ng van. Palihim silang nagmasid sa paligid. Pero ilang minuto na silang naroon ay wala naman silang nakita sa labas. Dahilan para maisipan nilang suriin ulit ang paligid at dahan-dahang maglakad. Nakarating sila sa tapat ng isa pang bakuran. Ang bakuran kung saan nakita ni Fredo ang 4 na tao na nakatingin sa kanya. Sandali lang. Oh, bakit? Kanina habang nasa bintana ako, may nakita kong 4 na tao dyan sa bakuran na yan eh. Ang creepy nila. Tingin mo aswang yon? Aba, ewan ko. Pero siguro
Di kaya masyado lang tayo napaparaning kasi kapis to. Baka nami-misinterpret lang natin yung sinabi ng iba na maraming aswang dito. Kilala mo naman si Papa, di ba? Kapag sinabi niya, ibig sabihin totoo yun. Hindi na nagsalita pa si Fernan. Hinila nito si Fredo sa gilid ng makitang lumabas ng bahay ang tiyahin ni Luming. "Ya, saan pupunta yun? Gabing-gabi na." Hindi ko alam. Bakit ako ba laging tinatanong mo? Tara, sundan natin. Sundan? Para saan? Mga naiisip mo parang timang eh. Paano kung mapahamak siya sa labas? Taga dito si Tita Belia. Kilala siya rito. Baka mas tayo pa ang mapapahama kasi bago mukha lang naman tayo rito. At saka sa totoo lang, hindi maganda kutob ko sa matandang niya kanina pa eh. Oh, bakit? Anong naisip mo sa kanya? Basta, mabigat ang pakiramdam ko sa kanya. Bukas na bukas nga maghahanap na lang ako ng pwedeng upahan dito kung meron man. Hindi ako komportable na kasama ang tiyan niya sa isang bahay. Yun naman pala eh. Kaya nga natin susundan para malaman natin kung talagang tama lang na ganyan ang pakiramdam mo sa kanya. Tara na! Ano ba? Ang kulit mo naman. Hinila na siya ni Fernan paalis. Sumakay na lang din siya sa trip ng kanyang utol. Sinundan nila ang matandang si Belia. Pero hindi pa man sila nakakalayo, bigla na lamang nawala sa paningin nila ang matanda nang lumikuyon sa kaliwang kanto. Oh, nasaan na yun? Dito lang lumikuyon ah. Paano nawala yung kagad? Hindi kaya aswang siya? Siniko ni Fredo ang kapatid. Para ka talagang tanga. Wala naman layang aswang sila Luming eh. Ang mabuti pa, umalis na lang tayo at bumalik sa bahay. Wala silang kasama ron. Nandun si Papa, di ba? Asahan mo pa matanda na nga. Sira din tuktok mo eh. Tara na! Nagmamadaling naglakad ang dalawa. Pero muli silang napatago sa gilid nang may matanaw silang mga paparating. Dumapa sila sa halamanan. Ilang sandali lang, dumaan na rin sa kanilang harapan ang grupo ng kalalakihan na may bitbit na sako. Nung una, inakala lamang nila na basura ang daladala ng mga yon. Pero nagtayuan ng kanilang balahibo nang marinig nilang may parang may nagmamakaawa sa loob ng sako. Ayos to! Meron na naman tayong pulutan. Dahil sa narinig nilang yon, aswang agad ang unang pumasok sa kanilang utak. Palayo na sana ang mga yon nang biglang tumigil ang mga yon sa paglalakad. Lumingon yon sa pinagtataguan ng dalawa. Sobra ang kanilang nararamdaman sa mga pagkakataon na yon nang makitang papalapit sa kanila ang mga lalaki. Kaya naman hindi na nagsayang ng oras ang dalawa. Para silang mga tanga na gumapang paali sa kinilalagyan nila. Sumot sila sa ilalim ng mga halaman. Wala na silang pakialam kung ano ang madapaan nila doon. Ang mahalaga na lamang sa magkapatid ay makalis doon at hindi mahuli. Hindi sila nakita ng mga lalaki. Matagumpay silang nakabalik ng bahay. Pero walang tigil sa pagkabog nang mabilis ang kanilang dibdib. Wisit ka talaga, sabi ko sa'yo. Huwag na tayong tumuloy eh. Bakit ka sumama? Aray ko naman. Makabato ka naman. Paano kung mga aswang yon at nakita tayo? Di wala pang isang araw patay na kaagad tayo dito. Yung daladala nila. Tama ba ako? Di ba? Tao yung nasa loob ng sako? Naman yon. Manahimik na lang tayo. The more na marami tayong inaalam, the more na malalagay tayo sa alanganin eh. Malakas talaga ang kutob ko, kuya, na aswang yun. Huwag ka nang maingay kay Luming at sa mga bata. Pero sabihin natin to kay Papa. Nakahinga ng maluwag ang dalawa na makabalik na sila sa kanilang silid. Hanggang 3:00 ng madaling araw, hindi pa rin sila nakakatulog. Paulit-ulit din nilang sinisilip kung nakabalik na ba si Belia. Pero wala pa rin na matanda. Isang malaking palaisipan sa kanila kung saan nagtungo ang tiyahin ni Luming. Ganun pa man, pinilit na lamang nilang alisin sa isipan nila yon.
Kinaumagahan, maaga silang ginising ng ginang na si Belia para pababain sa sala. Nakahanda na kasi ang mga pagkain para sa almusal. At nang tingnan ni Fredo ang ginang, nakita niyang parang wala pa yung tulog. Namumugto kasi ang mga mata nito. Ala, sige, kumain na tayo. Pasensya na at hindi pa ako nakabili ng karne. Puro gulay lang kasi ang imbak ko eh. Ayos lang po. Kumakain din naman po ng gulay ang mga anak ko eh. Eh buti naman. O tara na, kain na tayo. Nung araw na yon ay nakita ni Fredo na masaya ang kanyang asawa at 2 anak sa pananatili nila roon. Mas lalo siyang nagkaroon ng dahilan para hindi malaman ng mga yon ang tungkol sa nangyayari. Samantala, nagpresentang lumarga sa pamilihan si Ferdinand at Fernan para makapagluto ng karne sa pananghalian. Ang naiwan na lamang sa bahay na yon ay si Fredo at ang 2 bata. Sumama rin kasi si Luming sa tiya nitong si Belia. Oh, kayong 2. Dito lang kayo sa bahay ha, habang may ginagawa ko. Huwag na muna kayong lalayo. Alam niyo naman na hindi tayo taga rito. Bakit po, Papa? May mumu po ba dito? Ay nako, yan na naman kayo sa mumu eh. Ang mabuti pa pumasok na muna kayo sa loob at doon kayo maglaro. Huwag niyo akong i-istorbohin sa pagsisibak ko rito ha. Kakamot-kamot sa ulo ang 2 bata nang sundin na lamang ang sinabi ng kanilang ama. Habang nagsisibak naman ng kahoy si Fredo, nakailang beses na niyang napapansin na kada mga taong dadaan sa tapat ng kanilang bakuran, parang sandaling tumitigil at pasimpleng tumitingin sa kanila. Sa tuwing makikita ni Fredo ang mukha ng mga yon, ay parabang yun ang unang pagkakataon na nakakita sila ng tao. Ano bang problema ng mga ito? Sandali nga. Hawak ang itak ay lumabas si Fredo ng kanilang bakuran. Tinanong niya ang 2 lalaki na nasa 2 minuto na yatang nasa tapat. Brad, may kailangan ba kayo? Kanina pa kayo tingin ng tingin sa bahay namin ah. Tumingin lang sa kanya ng makahulugan ng 2 lalaki. Sandaling sumilip ulit sa loob at naglakad na rin palayo. Mga siraulo yata ang mga tao rito. Tinatanong, hindi sumasagot. Papasok na sana ulit ng bakuran ng isang matandang lalaki naman ang napadaan. Sa kanyang tansya, maayos ang suot ng matandang lalaki. At base sa tuwid at makisig nitong tindig, ay masasabi ni Fredo na malakas-lakas pa yon kesa kay Ferdinand. Bakit o? Ako ang namumuno sa baryo na ito. Sabihin mo, bago ka lang dito ano? Nang malaman ni Fredo kung sino yon, ay agad itong nagbigay galang sa matanda. Magandang umaga po. Bago lang po kami rito. Actually, magbabakasyon lang kami rito ng 1 buwan. Yung asawa ko kasi, tiyahin niya nakatira rito. Si Tia Belia ho. Ah, si Belia pala. Kilala niyo siya? Ayun naman. Naninilbihan siya sa pamunaan namin, kaya kilala ko siya. Masipag yan si Belia. Kahit minsan madaling araw na pumupunta yan sa barangay para lang magtrabaho. Agad na pumasok sa isipan ni Fredo ang sandaling nakita nila ang ginang na lumabas ng bahay. Naisip na lamang ni Fredo na baka trabaho lang talaga ang dahilan kung bakit yon umaalis ng bahay sa alanganing oras. Ganun po. Kaya po pala. Pagpasensyahan mo na mga tao rito ha. Ignorante kasi ang iba rito kapag may mga taong dayo. Lalo na kung taga Manila. Pero hindi naman kayo gagalawin ng mga yan. Takot sa akin ang mga taong nandito. Kapag inano kayo, lakarin mo lang ito ng diretsyo. Tapos, liko ka sa kanan. Naroon ang barangay. At nandun din ako lagi. Nakaramdam ng kaunting kapanatagan ng kalooban si Fredo sa mga pagkakataong yon. Sa pananalita ng matandang kausap niya, pakiramdam niya ay nakahanap siya ng malalapitan sa oras ng kagipitan. Tako, maraming salamat to ah. Ako nga pala ho si Fredo.
Yung dalawang anak ko po naman na nakatayo sa pinto. Si Not-Not at Pot-Pot. Kambal po sila. Kaya pala magkamukha ano? Ang cute na mga bata. Nako, maraming salamat po. Baka ganun po talaga kapag mana sa ama eh. Natawa ang matandang si Jaime. Nung oras na yon, naisipan ni Fredo na samantalahin ang pagkakataon para itanong ang gumugulo sa kanyang isipan. Sir, wag ho sana kayong ma-offense sa itatanong ko ha. Kung totoong may aswang dito sa Capiz? Paano niyo po nalaman na yun ang itatanong ko? Halos lahat kasi ng dayo, lalo na mga Manilenyo, ganyan lang din ang tanong. Pero para mapanatag ang kalooban mo, hindi totoo na may aswang sa Capiz sa panahon ngayon. Marahil nung panahon ng mga Kastila totoo talaga. Pero ngayon, naglipanan na ang teknolohiya. Wala naman. Magdadalawang dekada na ako sa serbisyo pero wala naman ako nababalitaang may aswang dito. Pero ang meron lang dito, mga taong siraulo. Kaya doon kayo mag-iingat. Kung sa Maynila may mga masasamang tao, abay dito rin. Pero huwag ka mag-alala. Gaya ng sinabi ko, nandito lang naman ang pamunuan namin para sa mga bagong salta na kagaya ninyo. Ngumiti si Fredo ng malapad. Kahit na papaano ay gumaan at lumuwag ang kanyang pakiramdam. Paano? Mauna na ako ha. Naglakad-lakad lang naman kasi ako Exercise ba? Alam mo na, kapag tumatanda na humihina na ang tuhod. Nako, maraming salamat po sa oras na inilaan niyo sa akin. Nag-enjoy po ako na kausap kayo. Ngumiti na lamang din si Jaime sa kanya. Habang papalayo sa kanya ang matanda ay napailing na lang din si Fredo. Hindi niya kasi maintindihan kung bakit parang mabilis niyang nakapalagayan ng loob ang taong yon. Nang makabalik na siya sa loob ng kanilang bakuran, ay tinuloy na rin niya ang ginagawa. Ilang sandali lang ay nakabalik na rin naman ang kanyang amang si Ferdinand at ang kapatid na si Fernan. Dala-dala ng mga ito ang ilang sako ng karne na lulutuin para sa tanghali. Nasa na ba si Lumeng? Ang sabi niya tutulungan niya kaming lutuin ng mga ito. Umalis na po kanina, ilang minuto pag alis niya ng bahay. Kasama yung tiya niya. Ilalaga na lang muna namin to habang wala pa si Ate Lumeng. O sige, dito muna kayo. Hahanap lang ako ng mabibilhan ng sili. Nakakalimutan yung bumili. Ay, oo nga pala. O sige, ako na bibili. Dala ang 50 pesos ay lumabas na rin si Fredo. Sasamantalahin niya na rin yon para makapaglibot at para makahanap na rin ng bahay na malilipatan. Kahit kasi anong gawin niya, pakiramdam niya ay hindi niya talaga kaya makasama sa isang bahay ang ginang na si Belia. May kung ano talagang bigat ang nararamdaman niya. Habang naglalakad, nakita niyang nag-uusap sa gilid ng nakatabinging poste ang asawang si Lumeng pati si Belia. Gumilid na muna si Fredo para palihim na makinig. Dahil base sa reaksyon ng mukha ni Lumeng, ay parang sobrang importante ang pinag-uusapan ng dalawa. Si Jerome, yung anak ni Maring Gwen. Di ba sa Maynila na rin sila tumira ng ilang taon matapos kayo magpunta rin ng Maynila? Oo nga po. Nakita pa nga kami sa Maynila nung college kami. Pero nitong nakaraan lang, nalaman ko na bumalik siya rito sa Capiz. Alam niyo po ba kung saan siya tumutuloy? Nakita niyo po ba siya rito? Nako, hindi ko na siya nakikita rito. Kung nandito man siya ngayon, baka hindi ko na rin matandaan ang muka. Ikaw nga muntikan ko nang hindi makilala Yung pa kayang si Jerome na minsan ko lang talaga makita noon. Ang liliit niyo pa dati. Bakit? Ano bang gagawin mo? May kailangan ka ba sa kanya? Hayaan niyo na po. Ako na lang po hahanap kapag may oras ako. Alam ba yan ang asawa mo? Hindi po. Kaya wag niyo na lang po itong sasabihin Di sige.
Hindi naman ako madaldal eh. Naglakad na rin paalis ang dalawa, habang si Fredo gigil na gigil at gusto nang lamugin ang puno ng papaya. Mabilis na umakyat ang init sa ulo niya. Pakiramdam niya ay tinatarantado siya ng asawa. Hindi niya maintindihan kung papaanong nagawa ni Lumeng na maglihim sa kanya. Ang tumatakbo sa isipan niya noong mga sandaling yon ay hindi pa rin nakakausad ang babae sa nararamdaman nito para kay Jerome. Gustong magwala ni Fredo nung araw na yon. Sa halip na sili ang dapat niyang bilhin, bumalik siya sa bahay na Red Horse ang daladala. Nagulat nga sa kanya ang ama at kapatid, pero hindi na lang niya sinabi sa kanila kung ano ang kanyang nalaman. Nilaklak ni Fredo ang 3 bote ng alak at agad na bumagsak sa higaan bago magtanghalian. Hindi na niya alam ang mga nangyari. Ang gusto na lamang ni Fredo ay ang makatulog at makalimot. 4:00 na ng hapon. Nakaramdam si Fredo na parabang may umuuga sa kanya. Pagdilat ng kanyang mga mata, una niyang nakita ang mukha ni Lumeng na salubong ang kilay. Mabilis siyang napamulagat at bumangon. Ano na naman bang pumasok sa kukote mo? At bakit bigla-bigla ka na lang naglasing? Ha, Fredo? Ha? Apo na pala. Ano? Kumain na ba yung mga bata? Kanina pa sila kumain ng tanghalian. 4 hours ago na. Habang ikaw tulog. Sinamahan sila ni Tatay at Fernan na malapit sa peryahan. Diyan, sa kabilang baryo. Si Tia naman, pumasok na sa barangay. Makakasama sana ako sa mga anak natin kung hindi lang ako naghintay na magising ka eh. Ano ba problema mo? Ikaw ba? Ano bang problema mo sa akin? At kailangan mo magsinungaling? Ha? Magsinungaling? Anong sinasabi mo, Fredo? May hangover... Lumeng, alam kong alam mo sinasabi ko. Kaya please lang, aminin mo na. Ang alin ba? Diyos ko naman, hanggang dito ba naman? Gusto mo ako pa talaga magsabi sa'yo, ha? Diretsuhin mo nga ako. Ano bang gusto mong sabihin? Narinig ko kayo ng tiya mo, dun sa daan na nag-uusap. Nanlaki ang mata ni Lumeng. Naidako na lamang niya ang tingin sa ibang direksyon nang dahil sa hiya na nararamdaman. Ano? Hindi ka makatingin sa akin, ano? Kasi totoo yung hinala ko bago pa lang tayo magpunta rito. Totoo na si Jerome lang naman palang pakay mo rito eh, at hindi ang tita mo. Pambihira ka. Para sa pansarili mong interes, nagawa mo kong lokohin. Ikaw lang naman pala may kailangan eh. Bakit isinama mo pa kaming lahat sa nakakapraning na lugar na ito? Tapos, magtataka ka pa kung bakit hanggang ngayon eh hindi ko magawang ibigay sa iyo yung buong tiwala ko? Niloko mo na ako nung college tayo at ginagawa mo pa rin yon hanggang ngayon. Walang salitang lumabas sa bibig ng babae. Dahilan para mas lalong manggalaiti si Fredo. Ginamit mo pa ang mga bata para lang magkaroon ng dahilan na makapunta rito. Dahil alam kong hindi mo ako papayagan kung ako lang mag-isa. Eh bakit ba kasi gustong-gusto mo makita yung Jerome na yan? Na parang wala ka pang pakialam kung mapahamak tayong lahat sa lugar na ito? Kasi una pa lang, alam mo naman talagang si Jerome ang mahal ko, di ba? Napilitan lang ako magpakasal sa'yo dahil binuntis mo kagad ako nang magsama tayo. Ganon ka ka-selfish. Kinulong mo ko sa buhay na hindi ko pinangarap para mailayo lang ako ng tuluyan sa taong totoong mahal ko. Buhay na hindi mo pinangarap? Napilitan ka lang sa lahat ng to? Ganun ba? Totoo. Minahal ko ang pamilyang ito. Mula nang makita ko ang kambal natin. Totoong pagmamahal na binigay ko para sa kanila. Pero kahit na ganun, nanghihinayang pa rin ako sa buhay na gusto ko. Na dapat si Jerome ang kasama ko at hindi ikaw. Alam mo, kahit kailan hindi na kita kayang mahalin. Si Jerome ang gusto ko. Tama na! Bakit? Masakit ba marinig ang totoo, Fredo? Ikaw ang dahilan kung bakit ganito ang buhay natin. At tagal ko nang nagtiis para sa mga anak natin. Pilit kong kinalimutan ang totoong taong mahal ko para sa pamilya natin.
Ang tagal ko nang niloloko ang sarili ko na masaya ako sa iyo. Kasalanan mo kung bakit ako... Ikaw ang may kasalanan ng lahat. Kung hindi mo lang ako niloko noon, edi sana natutunan mo rin akong mahalin. Tapos ngayon isinisisi mo sa akin ang lahat? Ikaw ang makasarili dito. Handa kang isugal ang buhay naming lahat para lang sa lalaking gusto mo. Isugal? Anong isugal ang sinasabi mo? Wala kang alam? Di ba taga rito ka? Ganyan ka ba ka-selfish at talagang wala kang alam kung anong lugar ito? Luming, may mga aswang dito! Hindi makapagsalita si Luming noong mga sandaling yon. Namimilog ang mga mata nito at para bang hindi makapaniwala. Totoo ang sinasabi ng mama niya. Kinuha siya ng mga aswang. Mga aswang nga ang kumuha kay Jerome. Ano ba pinagsasabi mo? Ililigtas ko si Jerome! Ililigtas ko siya! Kahit na galit si Fredo ay hindi siya magawang saktan ng asawa. Mahal niya ang babae. Masakit para sa kanya na hanggang sa mga sandaling yon, ang dating nobyo pa rin ang mahal ni Luming. Pero walang magawa si Fredo sa bagay na yon. Dahil noon pa man, aminado na siyang siya rin naman ang dahilan kung bakit nasira ang kaligayahan ni Luming. Sa labis sa pagmamahal niya, minadali niya ang lahat para hindi na muli pang mawalay sa kanya ang babaeng pinakamamahal. Bumuntong hininga na lamang si Fredo. Hindi na siya nagsalita pa para hindi na humaba ang usapan. Ayon na rin naman niya na kung saan-saan pa mapadpad ang pagtatalong yon. Hindi nagpansinan ng mag-asawa sa mga sumunod na sandali. Hanggang sa makabalik na sina Ferdinand ay hindi pa rin nag-uusap si Fredo at Luming. Fredo, anak, may problema ba kayo ng asawa mo? Bakit parang napapansin ko na hindi kayo nag-uusap? Dinadaan-daanan niyo lang ang isa't isa eh. Nasa bakuran silang tatlo nung gabing katatapos lang nilang maghapunan. Lutang pa rin ang isipan ni Fredo matapos malaman ang katotohanan mula sa asawa. Oo nga kuya, kanina rin bigla ka na lang nag-inom. Ano ba talaga nangyayari sa inyo? Wala, may pinagtalunan lang kami. Pero hindi naman malaking bagay yon. Sigurado ka ba dyan? Kanina pa parang malalim ang iniisip mo eh. Wala po ito pa. Huwag niyo akong intindihin. Kuya, maiba na lang tayo. Sabi pala ng tiya ni Ate Luming kanina, iniimbitahan daw tayo ng kapitan nila sa okasyon mamaya sa barangay. 13th year anniversary daw ng barangay. Ano, sama ka ba? Si Luming, nasabihan niyo ba? Oo, pero hindi naman daw siya sasama eh. Magbabantay kasi siya sa mga bata. Sige, sasama ako. Anong oras ba? Sabi ni Kapitan, 10:00 daw ng gabi. Hindi ba delikado doon dahil dayo tayo? Alam niyo naman siguro na... Kaya nga tayo pupunta ron para malaman kung talaga bang may aswang dito. Oo kuya, nasabi ko na pala kay Papa lahat ng nangyari. O sige, sasama ako. Huwag na lang tayo papalagpas ng 12:00 ng ating gabi. Alam niyo naman ang oras ng bisa ng mga kwintas, hindi ba? Tumango na lamang ang magkapatid na Fredo at Fernan. Mabilis na lumipas sa mga sandali. Nagpaalam na rin sila kay Luming at sa mga bata. Matamlay na umiti lang ang babae sa kanila. Habang naglalakad patungo sa barangay, nararamdaman na nila na parang may sumusunod sa likuran nila. Pasimpleng lumingon-lingon si Fredo at napansin niya ang dalawang lalaki sa likuran. Kanina pa yung dalawang lalaki na yan. Bibigwasan ko na yan eh. Huwag mo nalang pansinin. Hindi naman tayo mahahawakan ng mga yan kung sakaling aswang yung mga yan. Lahat ng mga aswang na makakasalamuhan natin, magiging ilag na dumikit sa atin dahil sa kwintas. Sigurado ka na gumagana ito pa? Baka mamaya scam lang to ha. Ngumisi na lamang si Ferdinand sa sinabi ng anak. Nang marating nila ang barangay ay marami nang nagkakasiyahan doon. Sa dami ng tao ay hindi na nila mahanap pa ang ginang na si Belia roon.
Mabuti na lamang ay nakita sila ng matandang si Jaime. Nandito na pala mga bisita namin mula sa Maynila. Halika kayo, doon kayo sa loob. Naku, nakakaya naman po. Wag na kayo mahiya. Ganito talaga kami sa mga bisita ng baryo namin. Inalalayan sila ng mismong kapitan ng baryo patungo sa malaking barangay na yon. Pinaupo sila sa mahabang kahoy na upuan at sandaling pinaghintay para sa kanilang makakain. Maraming salamat at nagpunta kayo ngayon. Pero mas maganda sana kung buong pamilya kayo. Hindi ko na po pinasama. Hindi kasi sanay yung kambal ko sa may ingay na lugar. At saka masama ang pakiramdam ni Mrs. kaya pinaiwan ko na rin. Sige, ayos lang. Pupuntahan namin sila doon mamaya ng mga tao ko. Ano po? Ang ibig ko sabihin, titingnan-tingnan sila roon kung ayos lang ba sila. May magbabantay kumbaga. Grabe naman po pala ang pagiging hospitable ninyo. Siyempre, dapat maramdaman ng mga dayuhan na ligtas sila sa pangangalaga ko. Paano? Pakihintay na lang ang pagkain at alak. Ako naman aasikasuhin din yung mga bagong dating. Sige po, maraming salamat po ulit. Umalis ang kapitan at naiwan na mag-aama sa kinilalagyan nila. Habang naghihintay, hindi maiwasan ni Fredo na suriin ang paligid. Dito na niya napansin na parang karamihan sa mga naroon ay nakatingin sa kanila. May mga makahulugang tingin. Ang iba naman ay parabang ayaw na naroon sila. Pero meron din namang nakakaloko ang ngiti. Maya-maya lang ay may dumating na 4 na lalaki. Inilapag ng mga yon ang kanilang pagkain at ang isang bote ng lambanog. Hindi ako komportable sa pagkain na ito. Walang titikim Pa, ano na bang naobserbahan mo? Sa nakikita ko, parang lahat ng narito mga weirdo. Ayaw ko mang isipin pero parang aswang ang mga nandito Kung aswang pala mga nandito, hindi dapat pala umalis na tayo. Wag muna. Mas magiging delikado tayo kapag umalis tayo ng barangay. At least dito, nababatayan tayo ni Kapitan. What if aswang din pala si Kapitan? Malabo. Pangalawang beses ko nang nakausap si Kapitan Hinawakan niya rin ako sa balikat. Pero hindi naman siya nailang kahit nasuot ko yung kwintas. Sige na, uminom tayo kahit na kaunti para hindi sila makahalata. Kapag nakumpirma natin na may aswang nga rito, alis na kagad tayo Pasimpleng nagsali ng alak si Ferdinand sa kanilang mga baso. Kunwari ay pangiti-ngiti pa sila sa mga naroon. Habang nagkakasiyahan ng lahat, nakaramdam agad sila ng kaunting tama. Kakaunti pa lang ang kanilang naiinom pero ramdam na nilang nag-iinit ang kanilang muka. Kaya bago pa sila tuluyang malasing, tinigilan na nila ang pag-inom. Hindi ko talaga makita si Tita Bella. Nasaan ba yun? Akala ko ba sasama niya tayo dito? Hindi na talaga maganda tingin ko dyan sa tiyahin ni Luming. Parang mukhang laging may tinatago Pero hindi naman siya aswang. Kumakain siya ng may asin at bawang Basta, palagay ko, kailangan na nating umalis. Mag-aalas 12 na rin. Nag-aalala na ako para sa mga bata. Lumingon-lingon sila sa paligid. Nang makitang walang ganong nakatingin sa kanila, ay pasimple silang tumayo. Hindi na sila nagpaalam pa sa kapitan. Iba na rin kasi ang nararamdaman nila, kaya dali-dali na silang umalis. Dahil may mga nakatambay sa una nilang dinaanan, sa ibang direksyon sila dumaan. Hindi nila alam kung dadalhin sila noon sa bahay ni Bella. Pero ang mahalaga na lang sa kanila ay makaalis sa barangay. Bilisan natin maglakad. Baka may sumunod. Mawawala rin ang bisa ng kwintas. Ikaw ang magbilis ng lakad pa. Ikaw may natuhod dito Siraulo ka pala Alam mo naman pala, sinasabi mo pa. Na nga ba sinasabi ko Nako, may mga sumusunod na. Nang lingunin nila ang likuran, ay hindi bababa sa 10 ang mga nakasunod sa kanilang kalalakihan.
Nakadagdag pa sa kaba nila na hindi nila alam kung saan sila makakarating. Dito, dali! Hinilan ni Fredo ang kapatid at ama, papasok sa gilid ng madamo at mahalamang parte ng daan. Dumapa sila roon at tinakpan ng mga bibig. Habang nakatago, kitang-kita ng kanilang mga mata na iba na ang itsura ng mga kalalakihan. Doon na nila nakumpirma ng tuluyan na marami nga talagang aswang sa baryong yun. Hindi na sila makikita ng mga aswang sa pinagtataguan nila. Ang kaso nga lang ay biglang tumunog ang daladalang cellphone ni Ferdinand. Pambihira, ngayon pa talaga nag-alarm. Kaya pala, oras na pala ng maintenance ko. Nahinto ang sasabihin na matanda na si Ferdinand nang makita nilang lalapit sa kanila ang mga aswang. Wala nang sinay na segundo ang magkapatid. Tumayo sila at hinila ang ama palayo roon. Ang kaso nga lang, nakita sila ng mga aswang. Kaya naman sa mga sumunod na senaryo ay mas lalong nagdulot ng kilabot para sa mag-aama ang sandaling yon. Ang bibilis tumakbo, tumalon at gumapang ang mga aswang. Habang sila, nangangapa sila sa kagubatan sa bawat madadaanan nila. Makailang ulit na nga rin silang nadadapa. Grabe naman kayong makahila. Mapupunit na yata ang kilikili ko eh. Wala na silang nagawa nang napalibutan na sila ng mga aswang sa harapan ng punong nara. Napasiksik na lamang sila sa puno. Kahit na madilim, nai-imagine nila ang nakakakilabot na anyo ng mga aswang. Nasa aktong dudumugin na sila ng mga aswang nang biglang isang pamilyar na tinig ang kanilang narinig. Anong karapatan niyong pagtangkaan ng mga bisita ko, ha? Lumapit ang kapitan sa kanila at pinagtatataga ng hawak na itak ang mga aswang. Takot na nagpulasa ng mga yon. Dahilan para makahinga na ng maluwag ang tatlo. Maraming salamat po, Kapitan. Mabuti na lang dumating kayo. Pero paano po kayo nakasunod sa amin? Sinabi ko naman sa inyo na walang gagalaw sa inyo. Basta alam ng lahat na kargo ko kayo. Nagpaalam din sana kayo para naman pinahatid ko na lang kayo pa uwi. Mawalang galang na po, Kapitan. Pero antingero ba kayo? Hindi sinagot ng kapitan ang tanong na yon ng matandang si Ferdinand. Sa halip ay iba ang sinabi nito. Sige na, umalis na kayo sa kagubatan at umuwi na kayo sa inyo. Maraming aswang sa baryong ito. Pero ang sabi nyo, walang aswang dito. Pasensya na kung hindi ko sinabi ang totoo. Pero malalaman mo rin ang tunay na dahilan kung bakit. Sa ngayon, kailangan nyo nang umalis. Babalikan nila kayo rito. Sige po, maraming salamat ulit. Tara na, umalis na tayo. Nagmamadali na silang makaalis ng kagubatan. Mabuti na lang din ay nakahanap sila ng daan patungo sa kinaroroonan ng bahay ni Belia. Kaya ilang minuto lang ay nakauwi na rin sila. Pagpasok nila ng bahay, naabutan nila si Luming na nasa sala at parang kanina pa naghihintay sa kanila. Pag-impake ka na ng mga gamit, Fernan. Ihanda mo yung sasakyan. Aalis na tayo rito. Ha? Anong aalis? Aalis na tayo rito, okay? Nasa panganib ang buhay nating lahat dito. Maraming aswang dito. Ngayon lang munti ka na kami mapahamak. Hinabol kami ng mga aswang. Sige na, mauna na kayo. Isama mo yung 2 bata. Ano na naman yung pinagsasabi mo? Sabi ni Tia, hawak nila si Jerome. Buhay pa si Jerome. Hindi ako uuwi hanggat hindi ko siya kasama. Sira ulo ka ba? Nagpapaniwala ka na naman sa tiyahin mo. Ililigtas ko si Jerome. Mauna na kayong umuwi. Isama mo ang 2 bata. Uuwi ako kapag... Hinawakan ni Fredo ang magkabilang balikat ng babae at galit na nagsalita. Wala ka na bang ibang iisipin kundi ang pagiging mga sarili mo? Kapag namatay ka ng dahil sa lalaking yan, mawawalan ng nanay ang mga anak natin. Naisip mo ba yun? Ha, Luming? Wala na akong pakialam kung ako ang mahal mo o hindi. Wala na akong pakialam kung si Jerome pa rin ang mahal mo hanggang ngayon. Ang mahalaga lang sa akin, ayoko mabuhay na walang ina, si Potpot at Notnot. Sandali lang.
Ano ba pinag-uusapan ninyo? Sino si Jerome? Lumeng? Ha? Fredo? Ano ba nangyayari sa pamilya ninyo? Hindi makapagsalita ang babaeng si Lumeng. Parang nagising ito sa katotohanan ng dahil sa mga sinabi ni Fredo. Mas lalo pa itong nakonsensya nang makita ang dalawang bata sa hagdanan na umiiyak. Mama, Papa, hindi niyo na po ba mahal ang isa't isa? Bakit po kayo nag-aaway? Marami po ba talagang aswang dito? Alis na po tayo dito, Mama. Nakakatakot na po. Biglang dumating ang ginang na si Belia. Kasama nito si Kapitan at ang ilang tauhan nito. Ano? Ayos lang ba kayo rito? Kapitan, aalis na po kami. Uwi na po kami ng Maynila. Sa dami na aswang dito, hindi na po ligtas ang buhay namin. Ipagpabukas nyo na yan. Hindi na kayo makakahanap ng... Sabihin mo nga sa akin, una pa lang alam mo ng maraming aswang dito, di ba? Pero bakit hindi mo man lang sinabi sa amin ang totoo? Ha? Anong sinasabi mong aswang? Huwag ka na magkaila. Nararamdaman kong may masama kang bala kaya mo kami pinapunta rito. Umamin ka na. Halatang halata ka sa mukha mong yan oh. Teka, sandali lang. Hindi naman yata tama na pagbintangan nyo ang isa sa pinakamasipag kong tauhan sa barangay. Matino si Belia. Wala siyang ginawang mali. Ha? Dahil ginagawa niyang lahat ng ito para sa kanyang asawa na matagalan niyang gustong makasama. Nagbago ang ngiti ni Jaime. Dahil doon, nakaramdam na rin ng hindi tama si Fredo sa mga sandaling yon. Kakaiba ang ngiti ni Jaime. Ganun na ganun ang ngiti ng mga nakita nila sa barangay. Huwag mong sabihin. Belia, ipaliwanag mo sa kanila kung ano ba talaga ang dahilan mo kung bakit mo sila pinapunta rito. Nahihiyang nagsalita matandang babae. Hindi yun makatingin ng maayos kay Lumeng at Fredo. Sa halos 2 dekada na wala ka rito, Lumeng, sobrang dami na nagbago. At ang pinakamalalang nagbago rito ay ang mga tao. Lahat ng narito sa baryong ito ay puro aswang na. At ang ibang taong natitira, tuluyan ang umanib sa kanila. Kaya ang baryo na kinalakihan mo, baryo na ng mga aswang. Pasensya na kung dinabay ko kayo. Pero gusto ko lang makasama ulit si Rufino, ang asawa ko na bihag nila. Pakakawalan lang nila yon kapag nakakuha ko ng higit sa 5 tao na magiging kapalit niya. Pinapunta ko lang talaga kayo rito para maging kapalit ng asawa ko. Sinasabi ko na nga be. Kaya unang kita ko pa lang sa mukha mo, alam kong hindi ka na mapagkakatiwalaan eh. Napakawalang puso mo. Hindi mo na iniisip ang 2 bata? Napaka makasarili mong matanda ka. Paano mo nagawa sa amin to, Tia? Kailangan ko itong gawin. Si Rufino na lang ang meron ako. Kung mababalik ko siya, magiging masaya na ulit ang buhay ko. Masaya? Paano ka magiging masaya kung may mga taong mamamatay ng dahil sa ginawa mo? Pep. Sandali lang. Belia, tingin ko hindi mo naintindihan ang lahat eh. Ano pong hindi ko naintindihan, Kapitan? Tingin mo ba susunod ako sa kasunduan natin? Hindi mo ba naisip na ginagamit lang kita para meron kaming ihahanda sa papalapit na Aswang Festival? Kapitan, pero ang sabi niyo sa akin, ilang buwan ng patay ang asawa mong si Rufino. Pinulutan na siya ng mga aswang. Kaya ang paghihirap mo, nauwi lang sa wala. Nandamay ka pa ng ibang tao na galing Maynila. Tumawa ng malakas si Jaime. Hindi inakala ni Fredo na ganun pala talaga ang tunay na kulay ni Jaime. Nakaramdam din siya ng galit dahil sa ginawa nitong panloloko sa kanya. Walang hiya ka! Ginawa ko ang gusto mo! Tapos hindi ka marunong tumupad sa pangako mong babalik mo ang asawa ko! Napaka-demonyo mo, Jaime! Mga aswang, kayo na ang bahala sa matandang yan. Pagatian ninyo kung gusto ninyo. Tia, si Jerome! Sinabi mong buhay pa si Jerome, di ba? Nasaan pa talaga siya? Si Jerome, yung kasakasama ni Rufino sa kulungan. Yung bang lalaking tinutukoy mo?
Pasensya ka na rin, pero kasabay siyang namatay ni Rufino. Sa madaling sabi, naging pagkain lang sila ng mga bata-bata ko. Lumeng, patawarin mo ako. Napakasama mo, tiya. Napakasama ninyo. Wala namang mabuting aswang. Papuri para sa amin kapag sinasabihan kami masama. Sige na, kunin nyo na ang mga taong yan. Dalhin sa kulungan at hintayin na lang natin ang festival. Ha? Lalapit na sana ang mga aswang kina Fredo at Luming nang bigla na lamang maglabas ng baril si Fernan. Tinamaan nito si Jaime kaya agad itong natumba. Habang ang mga aswang naman na kasama nito ay nagpulasan, pinagbababaril ni Fernan ang mga nasa gilid. Sinamantala naman ni Fredo ang pagkakataon na kunin ng 2 bata sa hagdan. Sa sasakyan! Bilis! Inalalayan ni Luming ang matandang si Ferdinand, habang nakasunod naman sa kanila si Fredo at ang kambal. Si Fernan naman ay pinagbababaril pa rin ng mga aswang hanggang sa makarating sila sa van. Pumasok na muna kayo, bilis! Papa, ikaw na muna magmaneo. Nasa iyo yung susi. Agad silang pumasok doon, habang si Fernan ay pinapaputukan na muna ang mga aswang. Nang mag-start na ang sasakyan, ay saka na rin ito pumasok sa loob. Bago sila umalis, nakita pa nila si Belia na lalapit sana sa van. Pero bago yun makapasok, bigla na lamang itong hinila sa ulo ng isang aswang. Tumalsik pa ang dugo sa salamin. Tinakpan na lamang ni Fredo ang mata ng 2 bata. Hay, kainis. Dapat pala, pinuno ko ng bala to eh. Bakit? Ubus na ba kagad ang bala? Mabilis na lamang pinatakbo ni Ferdinand ang sasakyan. Nakita nilang hindi naman na sila hinahabol ng mga aswang. Ganun pa man, hindi pa rin sila naging kampante. Nakita mo na kung ano nangyari, Lumeng. Nang dahil sa kalandian mo, mapapahamak tayong lahat. Nalagay sa alanganin ng buhay ng anak natin. Napakamakasarili mo kasi. Wala kang ibang iniisip kundi ang lalaking yon. Oo, nakasalanan ko na. Ako na lahat. Ikaw talaga lahat. Walang ibang pwedeng sisihin dito kundi ikaw lang. Tandaan mo to, Luming, ha? Kapag may nangyaring masama sa 2 bata, hindi kita mapapatawad. Kahit hanggang sa huling hininga ko. Kuya, tama na yan. Hindi ba kayo nahihiya? Naririnig ng kambal ang pinagsasabi ninyo? Kung ano man ang problema ninyo, isantabi nyo muna. Ang pinakamahalaga ngayon ay makaalis tayo dito sa Kapis. Walang magagawang sisihan ninyo. Sa halip na mag-away kayo, isipin nyo na lang ang kapakanan ng mga bata. Isang malalim na paghinga na lamang ang nagawa ni Fredo. Sinubukan na lamang niyang ikalma ang sarili. Napansin niya na rin kasi na natatakot na si Potpot at Notnot. Mga ilang sandali lang ay nakalabas na rin sila ng baryo. Ganun pa man, hindi nila magawang makampante dahil alam nilang kahit saan sila magpunta, basta nasa loob pa rin sila ng probinsyang yon, hindi pa rin sila ligtas sa kamay ng mga aswang. Anong problema? Nabahala si Fredo nang biglang tumigil ang sasakyan. Hindi ko alam. May kumalubog sa makina eh. Kainis naman oh. Malas. Sinabi na kasi kitang bumili ka na ng mga bagong piyesa eh. Nagtitiis ka pa rin kasi sa mga luma kahit hirap na itong sasakyan mo eh. Naku, nanisi pa talaga. O nasaan ang mga gamit? Titingnan ko kung anong problema. Saglit nilang binuksan ang makina. Pero dahil hindi naman likas na mekaniko si Ferdinand, hindi agad nito matukoy kung ano ang problema ng sasakyan. Pambira naman oh. Ngayon pa talaga tayo nasiraan kung kailan tumatakas tayo. Kanina pa tayo dito eh. Mukhang hindi pa natin magagamit yan. Kailangan na nating umalis. Paano tong sasakyan ko? Kaya mo bang bitbitin yan? Malungkot ang mukhang napapailing na lamang si Fernan. Matagal na kasi sa kanya ang van na yun. Marami-rami na rin ang naging pakinabang sa kanya noon. Pero dahil sa alanganin na ang buhay nila, kailangan niyang tanggapin na hanggang doon na lang talaga ang kapalaran ng kanyang sasakyan. Sige,
Bitbitin na lang natin kung anong gamit ang pwedeng mabitbit. Takboy na lang natin hanggang sa makahanap tayo ng masasakyan hanggang sa pier. O sige na, bilis, bilis! Pinagkukuha nila ang magagaan na gamit sa loob ng van. Mabilis nilang nilakad ang daan at tanging liwanag na lamang ng buwan ang nagsisilbi nilang ilaw. Kabadong-kabado si Fredo sa mga pagkakataong yon. Alam niya na sa mga oras na yon ay maaari silang makita ng mga aswang. Pinagdarasal na lamang niya na sana may dumaan na sasakyan na maaari nilang parahin. Sa kakalakad nila, may nadaanan silang isang bahay. Medyo nagdadalawang isip pa nga silang lumapit doon sa pangambang aswang din ang nakatira doon. Pero ganun pa man ay sumugal pa rin sila. Lumapit sila roon at mag-asawang matanda ang nakita nilang nagkakarga ng mga gulay sa tricycle. Pagkita rin sa kanila ng dalawang matanda ay agad na kumuha ng itak ang matandang lalaki. Sandali po, hindi po kami masamang tao. Hihingi lang sana po kami ng tulong. Hindi sumagot ang dalawang matanda. Nanlalaki lang ang mga mata ng mga yon habang nakaamba ang matalas na itak. Wala po kami yung gagawing masama sa inyo. Nakita nilang nagsenyasa ng dalawang matanda. Paraan nila yon ang kanilang pakikipag-usap. Buti na lamang nakakaintindi si Luming ng sign language dahil napag-aralan niya yon noong college. Hindi sila nakakapagsalita pero kaya ko silang kausapin. Sumenya-senyas din si Luming para magpakilala sa dalawang matanda. Kita nilang kumalma na rin ng lalaki at ibinaba ang itak na nakaamba. Oh, anong sabi? Ipinaliwanag ko sa kanila na hindi tayo aswang. Akala kasi nila aswang tayo na nagpapanggap lang na kailangan ng tulong. Naniwala naman sila. Nakiusap din ako sa kanila na kung pwede na makisabay tayo total. Malapit na lang naman daw sa pier ang pupuntahan nila. Ang kaso, hindi pwedeng lahat tayo ay sumakay. May kakarga pa silang mga gulay kaya mawawala ng space kung lahat tayo sasabay O sige na, magpapaiwan na lang ako. Lumeng, samahan mo mga bata. Hindi po, tay. Kayo pong sumama sa mga bata. Mas mapapanatag ako kung kayong tatlong unang makakaligtas. Diyos ko, ano ba yung sinasabi mo ha? Sige na po. Mas may alam kayo pagdating sa pier. May tiwala ako sa inyong ligtas ang kambal ko kapag kayo ang kasama nila. Mama, hindi ka ba sasama sa amin? Mama, sama ka na po sa amin. Sa gulong na lang po sasakay si Lolo. Mga anak, makinig kayo. Si Lolo ang kasama ninyo. May asikasuhin lang si Mama, okay? Pero pangako, susunod kami. Wala nang nagawa ang mga bata nang sumenyas na rin ang mag-asawang matanda na kailangan na nilang umalis. Maiyak-iyak pa si Luming habang pinagmamasdan papalayo ang tricycle. Buntong hininga na naman ang nagawa ni Fredo. Ay nako, tara na. Mahanap na tayo na mahihinga ng tulong para makasunod kagad tayo sa kanila. Agad silang umalis doon. Lakad-takbo ang ginawa nila habang tinatahak ang kahabaan ng kalye. Nang may matanaw silang truck na paparating, agad nila yung pinara. Tuwang-tuwa sila dahil sa wakas, meron na silang mapapakiusapan para makarating ng pier. Huminto ang truck. Pero nawala ang ngiti nila nang makitang bumaba roon si Jaime. May mga aswang ding nagbabaan mula sa likuran ng truck. Walang niyang buhay talaga to. Ano bang akala nyo? Makakatakas na lang kayo ng ganon-ganon na lamang. Hindi ako papayag yan. Sa inyo nakasalalay ang ihahanda namin sa Aswang Festival. Nakikiusap ako sa inyo. Patakasin mo na lang kami. Wala naman kaming mahina ba ang tok-tok ba? Bakit ko kayo patatakasin, Aber? Mawawalan ng saysay ang okasyon namin kung walang nakahaing karne ng tao sa hapagkainan. Useless din naman kahit na makiusap ka sa kanila. Mga halangang kaluluwan yan eh. Buti pa siya may common sense. Mga ilang sandali lamang nakita na lamang nila na pinalilibutan na sila ng mga aswang.
Batid ni Fredo na katapusan na ng kanilang buhay kapag nahuli sila ng mga yon. Dikit-dikit na sila ng mga oras na yon. Tila tanggap na rin nila na doon na magtatapos ang mga buhay nila. Napapikit na lamang sila. Pero napaupo na lang sila sa gulat nang marinig ang magkakasunod na putok. Rat-ratan ang nangyari. Pero halos 1 minuto lang ang nakalipas, tumigil na rin ang putukan. Nakita na lamang nila si Jaime na nakabulagta na. Umaagos na ang mga dugo sa semento. Lumapit sa kanila ang grupo ng mga lalaking armado. Nagpakilala mga yon ng mga modernong manunugis. Kahit pa ang tingin naman ni Fredo sa kanila ay mga rebelde sila. Ganun pa man, malaki ang pasasalamat nilang tatlo sa mga taong yon. Kundi dahil sa mga armadong lalaki, hindi na sila makakaalis pa. Tinulungan sila ng mga yon na makarating ng pier. Naabutan nila ang maglolo roon na naghihintay sa kanila. Iyakan ang nangyari habang naghihintay na makaalis ang barko. Buong akala ni Fredo ay hindi na niya makikita ang kambal at ang ama. Pero para sa kanya, isang malaking himala talaga ang pagkakaligtas sa kanila. Nakabalik naman sila sa Maynila. Pero hindi na naayos muli ang gusot sa pagitan ni Fredo at Luming, na magsasama na lang sila alang-alang sa mga bata. Pero hindi na muling maibabalik pa ang pagmamahal niya para kay Luming. Ganun pa man ang naging kanilang setup, ang mahalaga na lamang kay Fredo ay nagkaroon sila ng pangalawang buhay. Hinding-hindi niya makakalimutan ang karanasan na yon, na minsan napadpad sila sa baryo ng mga aswang. Wala nang balita si Fred sa Capiz, pero bago sila umalis, sinabi sa kanila ng manunugis na uubusin nila ang mga aswang sa buong probinsya. Kung anuman ang nangyari pag alis nila, ay dalangin ni Fred na magtagumpay ang mga manunugis. Nang sa ganon, mas madali nang mapunta ng probinsya ng Capiz at mawawala na ng tuluyan ang banta ng mga nilalang na aswang. Wakas.